First time ko pong ganito kataas. Pero noon pa man po, ganito na po talaga yung baha dito. Naglagay po sila ng riprap dyan. Tumatagal naman po bago pumasok yung tubig. Yun nga lang po, kapag uhupa na matagal. Nang puntahan namin ang sinasabing riprap, tumagilid na ito at napuno na ng basura ang paligid ng mga bahay. Ayon kay Rubilin na sa gilid ng riprap nakatira, lumikas na sila nang makitang bumibigay na ang pundasyon nito. Stick pile po yan, yung nakaharang po sa tabing ilog kasi para hindi nga daw po gaanong mabaha. Naririnig na po namin tumutunog siya kaya agarang nakalikas po kami, dumaan po kami sa bubong kasama ng mga bata. Tiwala po kami, ma'am. Tiwalang-tiwala kami na matibay yung pagkakagawa niya. Hindi nga po namin nakalain na ganito yung mangyayari. Maging ang bahay na inuupahan ni Rubilin, ilang kahoy na lang ang kinakapitan. Ito na lang po, yung haligi na lang. Pag natanggal po yan, ma'am, tutumba na po yan. Kasi po nakahang na lang po siya eh. Takot na takot, ma'am. Hindi mo mawari kung anong nararamdaman mo eh. Dahil sa nangyari. Ito ngayon lang po talaga, ngayon lang po kami naka-experience ng ganito. Habang nasa lugar ang aming team, inabisuhan na kami ng mga residente na umatras dahil nagsisimula ng magtipak-tipak ang natitirang semento. Yung ano bumitaw na kaya baka magkamali ng apak. Sige, May baka pa naman. hindi na kami pwedeng mag-shoot dito, no? Opo. Oo, kasi nahihirapan tayo dito. Ako po kasi chinek ko lang yung ano ko kasi Mamaya, hindi na eto po, makakadal dito. Eh hindi naman na pala safe. Sumitak na. Pag-antay na lang talaga. Sige, tatay, ingat kayo ah. Sige po, maraming salamat. Salamat.